My loves, in this reading we will going to have a love reading with message from your person. And ang focus ng ating love reading is kung may third party ba, kung handa ba siyang iwan to. So let's see kung ano ang situation na meron sa inyong dalawa ng person mo. So isipin mo lang, my loves, yung person mo, sa kanya mo i-center ang energy dahil we will going to channel messages then from them. Let's see the situation first. Ayan. So, meron dito, my loves, na unrequited love. Release your ex. And soulmate. My loves, I hear in this connection, my loves, pwedeng dito is meron pang nakatadhana para sa inyong dalawa, the soulmates. And my loves, dito, ito kung meron kasi dito lumitaw na unrequited love. So, pwede, my love, hindi ito yung taong para sa'yo. Kasi kailangan mo na silang i-release. Lalo na kung kayo ay in separation, kayo ay mag-ex na lang. So, spirits are telling na you have to release your ex. The time has come to clear your energy. Kasi my loves, pwede din ito. Pwede din ito yung ay soulmate thing. Pero karmic soulmate. Pwede, my loves, na na-serve na niya yung kanyang na-serve na niya kung ano yung mga kailangan niyang gawin sa relationship na to at dapat ma-realize mo yon. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, my loves, pwede, kung may mga bagay kasi, lalo na pag karmic, dumadaan lang yung tao na yun para turuan ka. Dumadaan lang yung tao na yun para sabihin natin mag-add up ng lesson in your life na ia-apply mo sa susunod na person na ma-encounter mo. So, pwede, my loves, na ganun yun. And dito, that's why lumitaw yung soulmate. So, let's see more confirmation about this love connection. Kasi, my loves, itinatanong mo din kanina, di ba, kung iiwan niya yung kanyang third party or kung may third party ba is handa siyang iwan. Let's see confirmation for this. Yun, tumalo na. Yes, may anxiety, panic, may searching. Oh, my loves talaga. Pwede, my loves, ini-stalk mo din yung person na to. Ini-stalk mo ba yung person na to, my loves? Kasi dito, meron dito lumitaw na searching. And eto, dalawa yung blindfolded dito, my loves. So, pwede, my loves, na scared. Merong person, meron sa inyo na takot talaga dito sa separation na to, my loves. Or pwede din, my loves, like this situation is, kung makikita natin, parang nakatali yung kanyang katawan. So, pwede din dito, my loves, na may energy na talagang andun pa rin yung pagkatali, andun pa rin yung cord, nakatali pa rin sa past, sa kanyang ex, and they still looking for info online. Pwedeng ganun, my loves, pwedeng hindi matahimik din yung isipan dahil tinitingnan itong person from the past na to. Pero, my loves, meron dito. May lumitaw ditong forbidden love. Confirmation na, my loves, na this is unrequited love, my loves. Forbidden love talaga siya. Pwede, my loves, I also hear na yung taong para sa kanya, may tao pang nakalaan para sa person mo. Yun, my loves. Pwedeng may tao pang nakalaan para sa person mo. Pwede nga, my loves, kung merong naging third party to, pwedeng yun yung nakalaan para sa kanya or talagang kailangan na dumating yung person na to.
Kasi my loves dito, you need to learn something from this person. Lalo na my loves, yung boundaries. Kasi dito, you are restricted. Parang may restriction dito eh. Pwede yung person mo din na feel yun dito sa connection ninyong dalawa. Pero one thing is for sure, nagkukos ng anxiety itong love connection na to. Yung previous love connection na to, that's why spirits are telling you the time has come to clear your energy from them. Okay, let's see more clarifier about this love connection. Pwede may loves, mahirap tanggapin, parang hirap tanggapin. May ganun may loves na lumilitaw na energy dito. May isa sa inyo na hirap tanggapin kung ano man yung nangyari, kung ano man yung nangyayari sa relationship yung dalawa. Pero may loves, pwedeng iyon yung kanyang, sabihin natin, yun talaga, yung kanyang purpose. Ang turuan ka na tanggapin yung bagay-bagay and turuan ka sa detachment, my loves. Pwedeng ganun eh. Lalo na kung nakaka-feel ka na ng anxiety right now, nag-overthink ka na parang nakatali na yung emotion dito sa pangyayari na to, dito sa tao na to, my loves. You need to release them. You need to release this person. And ayun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, meron lumitaw dito na forbidden love. Pwede may loves na ito nga, dahil sana i-cause din anxiety sa'yo ng person na to. Sana i-cause din sa'yo ng codependency ng person na to. Caution talaga, my loves. Talagang red flag talaga. Find out more information. Don't overwork yourself. And eto, my loves. Kung naghahanap ka pa rin ng katunayan na kung may third party ba siya, my loves, huwag mo nang pahirapin sarili mo. Kasi ma-find out mo din ang lahat. Okay? Ma-find out mo din. Kasi you are looking for information eh. You are looking for records. Pwede na by means of stalking. Pero my loves, lilitaw at lilitaw din sa'yo yung mga information na hinahanap mo. Don't overwork, okay? So, caution na talaga, my loves. And I hear dito, pwede may kinalaman yung Gemini, Libra, Aquarius dito sa connection ninyong dalawa. Pwede din, my loves, with the air sign. Use your logical mind, my loves. Patatagin mo yung isip mo. So, ayan, may nahulog din dito na spy. Someone got their eyes on you. Pwedeng you are doing your research. Ayan, you are doing your research, my loves. Pwede talaga na nagtatanong-tanong ka, naghahanap ka ng mga information, ng sign, ng katibayan, ng evidences. Okay? So, my loves, spirits are telling you, don't overwork yourself. Dilitaw at dilitaw din ang katotohanan. And patatagin mo yung isip mo kasi pwede yun yung nagkakos sa'yo ng lots of anxiety dito. And commitment, my loves. So, kung itinatanong mo, things are getting serious. Dito, my loves, I hear na kung iniisip mo na may third party siya, I hear na pwedeng before, kung kayo ay in relationship, baka fling lang yun, pero right now, pwede na ito ay nagiging commitment na talaga. So, all you have to do is learn, or kung paano mo tutulungan yung sarili mo na i-accept yung mga bagay na yun. Let's see more clarifier. So, my loves, huwag mo, i-detach mo, my loves. Kasi the more na nag-i-spy ka, the more na naghahanap ka ng information about this person, lalo kang magkakaroon ng anxiety, lalo kang maguguluhan, lalo mong mabablock yung taong nakalaan para sa'yo. Between the lovers, looks for what's hidden. Ayan na naman, confirmation talaga. My loves, kung hindi mo to ginagawa, pwede yung person mo, or pwede may ganito, may nang i-stalk sa inyong dalawa. Pero you are in separation eh. So, pwede person mo ini-stalk ka, pero mas malamang yung energy na ikaw yung nang i-stalk dito. Lalo na kung ikaw yung nakakaranas ng anxiety.
hook up, one night stand. Ayan nga, kagaya ng binanggit ko kanina, pwede before, yung in relationship kayo ay hindi pa talaga sila totally committed. Pero ngayon, may lumitaw na commitment dito, things are getting serious na. Before, pwedeng iyon ay hook up lang, parang kumbaga hindi ganun kaseryoso yung relationship, and dahil separated na kayo, pwedeng yun ngang connection niya with this person, yung tinutukoy mo kanina, pwedeng things are getting serious na. And regrets, my loves. I hear dito, darating din ng time na pagsisisihan din ng person na to yung ginawa niya. Okay? Pwede din, my loves, na yung pakikipag one night stand na yun, pwede, my loves, iyon yung pagsisisihan din niya. Pwede, my loves, nasisihin din niya yung sarili niya. Kung sino man yung nakipag one night stand, pwede sisihin din niya yung sarili niya, my loves. Pero dito, one thing is for sure, unrequited love na talaga. Pwedeng kaya nagkaroon ng malalim na rason yung love connection na to is for you to realize or to teach kung paano ka babangon from this kind of relationship, from this kind of attachment. So my loves, let's see. Ito, gusto ko itong gamitin. Kisses. So, unconditional loving, giving and receiving. The Phoenix, ayan. Yes, confirmed. It's a karmic relationship talaga, my loves. So talagang before, talagang parang unconditional love na talaga, no? Parang nandun naman, okay yung sabihin natin, okay yung relationship ninyo. Naging ano din talaga, na-fall in love naman din talaga yung person mo sa'yo. So, pwedeng ito talaga is part lamang ng cycle na talagang hindi na talaga maaari pa. So, dito, my loves, meron ditong pumasok na rekindle. Pwede magbago din yung isipan ng person na to. Parang pwede, my loves, na lalo na kung magiging seryoso yung kanilang relationship, dun niya ma-realize na dun pumasok yung regrets. Okay? So dito, my loves, merong Phoenix, my loves. I hear na kailangan mong i-apply muna to sa sarili mo. Lalo na, my loves, kung ready ka na for growth and transformation. Kasi meron ditong energy ng rekindle. Pwede din, my loves, na makipag-ayos din to sa mga susunod na panahon. Pero one thing is for sure, alam mo na ito ay karmic relationship. Na ito ay talagang trigger and magkukos ng turmoil sa'yo. So all you have to do is to learn the lesson and learn to let go. Okay? So dito, my loves, yung pagmamahal is nandun pero hindi naglast. Okay? So let's see message from this person. Kasi may potential pa na bumalik itong person na to. Pero yes, may sumingit, may sisingit talaga. At iyon ay galing sa isang hook up na pwedeng maging ka-relationship din niya. Silence, my loves. So dito, I'm sorry for my silence. I just needed a break and now I don't know how to reach out to you again. So dito, my loves, andun nga yung regrets, no? Dito, ayan, mistakes. Alam niya eh. Alam niya kung ano yung dinulot niya. Alam niya yung ginawa niya. So I am afraid you won't let me back. I know it's been a long time since we haven't spoke. But trust me, my love, I miss you so much during the time and I am finding my way back to you soon. Diba? Babalik at babalik din yung person na to. Pero my loves, kailangan i-apply mo na sa energy mo yung pagbabago. Since na na-discover mo na, or pwede, turuan mo na yung sarili mo na i-accept na ito ay karmic lamang. Okay? So, pwede nandun talaga yung realization and magkakaroon talaga ng silence between you and this person. So, let's see. Message from this person since na magkakaroon ng silence sa inyong dalawa.
Pwede hindi talaga muna makikipag connect itong person na to sa'yo. There is someone else. There is someone else talaga, my loves. Right now, magkakaroon ng silence sa relationship ninyo kasi meron talagang sumingit. Okay? So, you have to accept that, and you have to teach yourself how to admit that, my loves, and how to detach na rin. Yeah, no, and words do hurt, my loves. Pwede, my loves, by means, ito pwede nakinig sa kanyang ego, kaya ayan, nakipag one night stand. Pwede may isang away kayo na parang hindi niya matanggap, na pwede na hurt itong third person na to, and yung coping mechanism niya is yun nga, yung ginawa niyang pag-hook up na yun. So, nandun pa siya sa victim mentality, my loves, now nasaktan siya sa mga sinabi mo, and no. So, pwede, my loves, na meron siyang hindi ina-admit na sinabi mo sa kanya. So, dito, my loves, darating ang time na mag-a-approach to sa'yo, magko-compromise kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Pero, my loves, you have to let this relationship go. This persons go. So, my loves, dito, yun nga, confirmed na ito ay karmic. So, pwede ikaw din, karmic ka niya. Pwede mahirapan din siya makamove on sa'yo once na ma-realize niya itong regrets na to, yung mga nagawa niyang mistakes. Okay, my loves? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.